hindi naman lingid sa kaalaman ng iba sa inyo that I just undergone surgery this week. So, purihin po ang Panginoon. Kasi last Friday, nakaramdam ako ng pananakit ng tiyan. And then, hindi ko alam na yung pala ay cause na ng acute inflamed appendicitis. So, nung Friday, naoperahan ako. Kasi pagka ganun pala, kailangan na kagad operahan para hindi na siya pumutok, hindi na siya lumala. So, but praise God, no? Even though nakaranas ako ng ganitong sitwasyon, ramdam na ramdam ko ang pagsama ng Panginoon. Ramdam na ramdam ko ang pagkilos ng Panginoon. When I was praying, inassure ako ng Panginoon that everything will be okay. Everything will be all right. Kasi pinangahawakan ko ang salita ng Panginoon. And the Lord God, He sent an army of His angel in the form of our brothers and sisters. Sinamahan nila ako hanggang makalabas ako ng operating room. Hanggang inilaya nila ako hanggang makabalik ako dito. At ang ating Panginoon, He truly works in my life. Kasi just 6 days ago, I had an operation and I'm here right now and standing in front of you, preaching the Word of God. Hindi to dahil sa akin, but because of the Lord. Salamat sa Panginoon sa kanyang restoration. Amen? Amen. So, before we proceed in our words for today, let us pray. Hallelujah. Aming Diyos, aming Ama. Lord, maraming salamat, Panginoon, sa enabling strength, Panginoon, na pinagkaloob mo sa akin sa umagang ito. The strength, Panginoon, that allowed me, Panginoon, to stand today and preach your word. Lord, I ask, Panginoon, to continue to guide me with your wisdom, with boldness and power to preach the word. Lord, lahat ng kakayanan ko, manggaling lamang po sa iyo, Panginoon. Lord, itago mo lamang ako sa iyong likuran. Ikaw lamang po ang maitaas, ikaw lamang po ang madakila. Lord, all the glory will only belong to you. Lord, maraming salamat po. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Praise be to God. So, andito pa rin po tayo sa ating preaching series about the 7 deadly sin. So, we are about to, malapit na po tayong matapos. So, I think last month, we started the series. Hindi po siya nagana. Ayun. Last month, we started the series with Pastor Al, The Anatomy of Sin. And then we started to tackle the 7 deadly sin, which is pride, envy, duplicity, lust, gluttony, and greed. So ngayon po, we will discuss about the last of the 7, which is, I believe, the destructive part of this sin, which is wrath. So, before we start, I have a question. Hindi po siya nagana. Apo. Before we start, nakapanood na po ba kayo ng forest fire or wildfire? Pa-click po. Sige po pa, babasahin pala po na natin yung ating verses. Let us read the verse from Ephesians chapter 4, verse 25 to 32. So bago po natin basahin, let us just, sabihin ko lang po sa inyo yung background ng verse na ito. No? So this is about Apostle Paul writing to the Ephesians about Christian living. So sabi ni Apostle Paul, tayo ay mga tinuruan na. In verse 22, you were taught with regards to your former way of life to put off your old self, which being corrupted by its deceitful desire, to be made new in an attitude of your mind, and to put on the new self created to be like God in true righteousness and holiness.
So ito yung letter ni Apostle Paul to the Ephesians na sa lahat ng mga nakatanggap ng salita ng Panginoon, sa lahat ng mga believers, tayo ay binago na ng ating Panginoon. So sabi ng Panginoon in continuation in verse 25, basahin po natin alternately, paunahan ko po. So sabi ng Panginoon, therefore, each of you must put off falsehood and speak truthfully to your neighbor, for we are all members of one body. 26. 27, and do not give the devil a foothold. Anyone who has been stealing must steal no longer, but must work doing something useful with their own hands, that they may have something to share with those in need. 29. And do not grieve the Holy Spirit of God, with whom you were sealed for the day of redemption. Nawawala na yung sabay-sabay. Naoperahan po kayo? Okay, 32. Be kind and compassionate to one another, forgiving each other, just as in Christ forgave you. Praise be to God. So, let us discuss about wrath. So, salamat sa Panginoon sa kanyang mensahe sa umagang ito. So, ito yung tanong ko kanina. Have you ever watched a video or nakasaksi ba kayo ng forest fire? Forest fire. Diba? I think just last year, no? Last year. Yes. Sa California. California wildfire. So, paano ba nag-i-start itong fire na ito? Bigla na lang sumisiklab? Hindi, no? Yung forest fire, ganito siya ka-intense. Pero hindi siya bigla na lang susulpot. It will not just pour out this big. It often sabi dyan, it often begins with something very small. A single spark, a lightning strike, a discarded cigarette, or a tiny campfire left unattended. And then, walang magsasabi, no one look at that small little flame. At sasabihin, yung uling na yan, sisirain yan yung buong kagubatan. Normally, kapag tinapak-tapakan mo na yung uling, nagligbit na kayo, aalis na kayong lahat. But before long, the wind carries the fire from one tree to another, from one mountain to another, until umabot ito sa mga communities. It will consume the communities. All it takes is just one spark. Isang katiting na apoy ang magsisimula ng napakalaking apoy. As I said, last year, early 2025, there was a big fire in California. And engulfed houses, thousands of houses. This is the aerial view of California that time. At ang daming natubok na apoy. At saan siya nagsimula? Sa single spark. For just one spark, lahat naglaho, lahat naabo, lahat nawala. And do you know that wrath, yung matinding pagkagalit, work exactly the same way. It usually doesn't begin with shouting or violence. Hindi yan basta-basta na lang yung isang kapatid mo ay magsisigaw. Hindi lang yan basta-basta yung katabi mo, bigla na lang mananapak. It always begins with something
small. Something insignificant, sabi nga, kumbaga hindi natin namamalayan. Ito na pala yung spark na tinatawag. Sometimes, it started with an offense. May nagawa yung katabi mo sa'yo na kaibigan mo na hindi mo nagustuhan. Insult, may nasabi, medyo nasaktan yung damdamin mo na hindi po sinasadya o hindi sinadya, pero na-hurt ka. Unmet expectation, o may mga pangako, there is a promises that hindi natupad, pangakong napako. A wounded pride, nasage yung ego natin, nasage yung pride natin. And that one spark will lead to another. We will replay the offense sa utak natin, uulit-ulitin natin. Ikikimkimin natin sa puso natin, sa isipan natin, at paulit-ulit natin. Every time na makikita natin yung naka-insulto sa atin, nakasakit sa atin, we will replay the offense. Pangalawa, and then we will refuse to forgive. Ayaw natin patawarin, kahit simpleng offense lang. Naku, pag pinatawag yan, uulitin lang din naman yan eh. Huwag na lang patawarin. Minsan, we rehearse. Sino dito yung nag-rehearse ng mga argumento sa utak nila? Di ba? Meron ganyan, no? Pag may nakaaway tayo, kumbaga ini-imagine na natin, pag nagkatagpo ko to, ganito yung sasabihin ko. Kumbaga, nire-rehearse mo na. Sa utak mo, nasa K-drama ka na sa utak mo. Alam mo na yung sasabihin mo. And then, we begin keeping score. Nakakadalawa na to sa akin, namumuro na to, malapit na to. Bibinggo na, namumuro ka na. And soon, that small spark become like a wildfire that burns marriages, friendship, churches, ministries, and even our own fellowship with God. That small spark, all clear, praise God. Yung isang spark na ito, kapirasong apoy na ito, it will burn everything around you. Pag naipon yung maliliit na apoy na ito, it will produce a big fire. At alam nyo ba yung trahedya ng ganitong senaryo? Hindi lang ikaw ang nadadamay. Because fire burns innocent people too. Kahit yung mga walang kinalaman sa galit mo, ay napagbubuntungan mo ng sama ng loob, ng wrath mo. Forest fire usually burns the innocent tree around them. Hindi lang, pag nag-start yung spark, hindi lang yung mga tuyong damo, tuyong dahon, yung mga nasusunog. Kahit yung mga bungang kahoy na namumunga, kahit yung mga nakatira sa gubatan, lahat, damay-damay silang lahat. And wrath also burns innocent people around us. Kapag matindi yung galit mo sa puso mo, sinong unang naapektuhan? Yung mga anak mo? Sila yung napagbubuntungan mo ng galit? Yung asawa mo? Siya yung tagasalo ng sama ng loob mo. Minsan, tagasalo ng sapak. Marami, di ba? Pag nanonood tayo ng mga balita, nag-aaway na mag-asawa, nagbubugbugan. Because of this wrath. Churches divided, nahahati tayong mga magkakapatid. Ay, wag tayong sumama dyan. Kasi, ano yan? May ginawa sa akin hindi maganda yan. Dito lang tayo. Nagkakampi-kampihan.
and families break apart. Ito ang nagiging start ng hiwalayan. Hindi lang ng mga mag-asawa, kundi ng mga mag-anak. Magpipinsan, anak at tatay, dahil sa hindi ng galit, hindi sila ng mga nag-uusap. And do you know kung sinong labis na nasasaktan sa gantong senaryo? Sa gantong senaryo? Ikaw mismo. And many times, the person who hurt the most is ourselves. Sinasaktan natin ang ating mga sarili. Sabi nga nila, kapag meron kang galit sa puso mo, matinding galit, para kang may hawak na lason. Hawak-hawak mo yung lason. At habang sinusumpa mo yung kaaway mo, kukunin ka na ni Lord. Pero yung lason, ikaw yung umiinom. Ikaw yung umiinom. Holding on to anger is like drinking a poison and expecting the other person to die. Ikaw mismo ang pumapatay sa sarili mo. So, ano nga ba itong wrath na ito? Bakit nga ba napakatindi ng pinsala nito na ginagawa sa ating sarili at sa ating mga tao sa paligid natin? Usually, when we read wrath in the Bible, it's normally defined as the wrath of God. But the wrath of God is different. This is a divine wrath that directed to sin. Pero hindi ito yung pag-uusapan natin. If you want to know about the wrath of God, about divine wrath, attend tayo ng Bible study. Kasi pag diniscuss kayo dito, alauna tayo matatapos. Amen. So, what is wrath? Sabi diyan, wrath is not a simple emotion. Hindi lang ito simpleng emosyon na nararamdaman natin. It's an anger that has been allowed to stay. Yung galit mo ngayon, aabot pa yan hanggang isang bukas, isang linggo, isang buwan, aabutin ng taon yung kinikimkim mong galit sa puso mo. Human wrath is viewed as a sinful, uncontrolled emotion leading to vengeance and destruction. Ito yung galit mo na nag-iisip ka na, paano kaya ako gagante? Manda ka sa akin. May araw ka din sa akin. Pag naabutan kita, mata lang ang walang latay. Di ba? Ganto katindi yung wrath na ito. Yung wrath na ito yung simpleng anger lang. Simpleng anger lang na kumakatok sa puso mo. Tapos yung sin of wrath, sasabihin sa small anger na ito, oy, tuloy ka dito. Welcome ka dito. Mag-staycation ka muna dito. Relax ka lang dyan. Pag marami na kayo, tsaka tayo sabay-sabay na lumabas. Ganun yung wrath. Ganun katindi yung wrath. So, sabi ni Apostol Paul dito sa Ephesians, hindi naman niya kinukondemn, hindi naman sinabi na huwag kang magalit. Because it's normal for us na magalit. Normal sa isang tao. It's a normal emotion. But sabi ng Apostle Paul, di ba? Be angry and do not sin. Because even God becomes angry. Sabi ko nga kanina, the wrath of God. Even Jesus Christ became angry. But sinful wrath is anger that refuses to live. It settles in the heart until it controls your life. Ang ating Panginoon nagalit siya. Ang Diyos nagalit siya. Pero yung wrath na ito, hindi na natili.
Hindi araw-araw na pinabaha ng Panginoon. 'Di ba? Nung pagkatapos ng flood, 'di ba? Nangako ang Panginoon na hindi niya napapabahain uli. Because it is subsided. Even Jesus Christ, when He got angry dahil ginawang den of robbers yung temple, after that, He continued His mission to save the lost, to save the sinner. Pero tayo, kapag nagalit tayo, yung wrath natin, mananatili yan. Hanggang 1 taon pa yan. Di ba? Ay, mga misis, naalala mo, nung mag-boyfriend pa lang tayo, 36 years ago, ginawa mo na yan? Grabe. Hindi ng galit, kinimkim ng 36 years ago. Kung nawibenta lang yon, antigo na yon. So, ngayong umagang ito, let us see, because we are comparing wrath like a wildfire. So, let us see, like a wildfire, yung wrath, lumalaki rin ito. So, let us see the progressive nature of wrath. So, before wildfire destroy a forest, there is always a spark. Merong parang paninde. In the same way, before wrath destroy a life, it begins with something small. Unresolved anger. Unresolved anger. Dito sabi ni Apostle Paul, no? Hindi nag-uumpisa ito sa ating action, hindi nag-uumpisa din sa ginagawa natin, but it start in our heart. Wrath begins when we refuse to deal with anger. Sino ba dito tumatakbo kapag may mga anger dito, tumatakbo at ayaw magpatawad, ayaw i-deal yung kanilang anger? Sabi sa Ephesians 4:25-26-27, be angry and do not sin. Do not let the sun go down on your wrath, nor give a place to a devil. Pwede kang magalit, pero wag mong hayaan na magkasala ka. Paano ba ito nagmamanifest sa araw-araw nating buhay? How it manifests? Yun, sabi ko nga kanina, we are holding on to grudges, silent treatment. Sino dito kapag galit, nagiging pipe? Hindi na nagsasalita. Madami. Bitterness. Pag galit, bitter, nagiging ampalaya. Keeping records of wrong, may diary. Pangalawa na to. Malapit mo nang i-redeem. Replaying offense, sabi ko nga kanina, ulit-ulit. Hindi na natatapos. Ulit-ulit yung sa isip natin, nire-replay. And refusing reconciliation. Pagpalapit na yung naka-open sa'yo, ayoko, bahala ka dyan. Manigas ka dyan. Meron ba mga ganun dito? Pag lalapitan na nung parang yung mga misis ganito, di ba? Pagkagalit. Pag sinusuyo ni mister, bahala ka dyan. Maghugas ka muna ng pinggan doon. So, bakit dangerous kapag ganito yung approach natin sa galit? Because every day, unresolved anger remains, the fire grows. Lalong lumalaki yung apoy. At yung apoy na ito, tinutuyo yung emotion mo. Drying you inside is slowly and dangerously. You will feel dry. Your emotion will feel dry. And leaving wrath unresolved, sabi diyan, give place to the devil. An opportunity or foothold for Satan. Kapag meron kang galit sa puso mo na hindi mo sinetel, ito yung gagamitin ng kaaway
para lalo kang gatungan. Oh, may bubulong sa'yo na lang bigla. O, ganyan din ginawa sa akin yan. Huwag mong patatawarin. Uulit-ulitin lang niya yan. Di ba? It will control your life. It will control you. Sabi nga sa in Genesis 4, si Cain. Sinong may kilala kay Cain? Okay. Kapatid ni Abel. So si Cain, nagselo siya kay Abel kasi hindi tinanggap yung kanyang alay. So, yung nagalit siya kasi nagselo siya eh. Bakit yung kay Abel tinanggap? And this anger become jealousy, and jealousy become hatred. Talagang pinag-isipan niya na, i-dispose ko to si Abel. And hatred become murder. You see the progressive nature? It's like a wildfire. Nag-umpisa lang sa galit, simple galit, nag-invite ng other sin. And it control Cain. Kaya sabi nga in Genesis 4:7, but if you do not do what is right, sin is crouching at your door. It desires to have you, but you must rule over it. You must rule over it. Because if you don't rule over it, it will rule you. One unresolved emotion will allow sin to rule over you. Simpleng emotion lang. It allow Cain to murder his brother. So paano ba natin ito mapipigilan? How can we avoid this tragedy? Forgiveness. Magpatawad tayo. Patawarin natin yung mga nagkasala sa atin. Huwag mo nang hintayin pa yung bukas para mag-sorry. Magpatawad tayo. Sabihin mo sa katabi mo, huwag kang mag-ipon ng sama ng loob. Magpatawad ka. Yung sama ng loob, hindi yan iniipon. Oh, mukhang maraming natawa, mukhang may mga naipon na. Marami nang naipon na. Oh, wag mo nang ipunin. Ano mo na yan, dispose mo na yan. So don't hold on to your grudges. Choose to forgive. Amen? Now, kaya nga sabi nga, in Matthew 6:14-15, sabi diyan, for if you forgive other people when they sin against you, your heavenly Father will also forgive you. But if you do not forgive others their sin, your Father will not forgive your sin. And in Colossians 3:13, bear with each other and forgive one another. If any of you has a grievance against someone, forgive as the Lord forgive you. So magpatawad po tayo. Magpatawad tayo. Huwag mong ipunin yung sama ng loob. Pag inipon mo yan, nagiging utot yan. So, the fire of wrath is easiest to extinguish while it's still only in the spark of anger. Isang apak lang yan, forgiveness. Isang apak ng forgiveness. Tapos na yung away nyo. Amen? So, paano naman? Pastor, ayoko magpatawad eh. Paulit-ulit na lang eh. So, pag hindi ka nagpatawad, it will progress. Sabi nga, wildfire is a progressive. Yung nature ng wildfire is kumakalat. Paano pag hindi ka nagpatawad? If the spark is not extinguished, it doesn't stay hidden. Lalabas at lalabas yan. Sooner or later, what burning in your heart will come out through your mouth. So, hindi yan makikimkim mo lang, hindi lang yan nanatili sa puso mo, but lalabas sa bibig mo. Kaya nga, sabi nga in Matthew 12:34,
out of the abundance of the heart, the mouth speaks. Sabi nga ni Sister Myla kanina, no? What spills in the cup, ano yung sabi doon? Is what it feels. Kung ano yung laman ng puso mo, ayun yung lalabas sa bibig mo. Sabi nga, di ba, kapag merong usok, pag merong apoy, may usok na lalabas. Because wrath is spread through our words. Hindi mo yan maitatago, hindi mo yan makikingkim. Lalabas at lalabas yan sa bibig mo. Let no corrupt word proceed out of your mouth. Sabi ni Apostle Paul in 4:29. Wrath always leaks out. Pag hindi mo na control yan sa puso mo, hindi mo na deal yan, eventually lalabas at lalabas yan. Alam nyo ba yung amoy ng Amoy ng may galit sa puso? Amoy tinapa. Kasi di ba parang pinapausukan ka sa loob? Mag-aamoy tinapa ka. O sabi, Pastor, mabango kaya yung tinapa? Masarap kaya, mabango kaya yon? Sige, subukan yung ipabango. Paano ito nakikita sa araw-araw? By yelling. Pasensya na, medyo maliit yung ating By yelling. Pakita mo, palasigaw ka na. Sarcasm. Ano may sarcasm sa Tagalog? Diba, parang pabara. Parang ganun yan, di ba? Sarcasm. At paboritong weapon ng mga may galit sa puso, gossip. Yan ang di ba? Yan ang matindi. But ngayon kasi social na, hindi niya gossip. Kasi dati, yung mga nagmamarites habang nagwawalis sa kalsada eh. Ngayon, sa Facebook na nagmamaritesan, tapos marami pang dyan, mga silent marites. Pag alam na yung magkapatid, magkaaway, no? Check ko yung Facebook ko na ganito, baka may sinabi siya. Titignan ko rin sa kabila. So, tignan nyo nga yung mga history search ng Facebook nyo. Diba? Meron ganyan, di ba? Dalawas, may pinapalo kayo na nag-aaway. O kasi marites din tayo eh. Verbal abuse. Ito na, nagiging palamura ka na, you're cursing, yung mga passive-aggressive comment. Pag nakikita mo yung kapatid mo, yung comment mo laging aggressive, laging pabara, laging demeaning. Harsh criticism. Wala ka nang nakitang matino dun sa kaaway mo. Kumbaga merong quiz, siya yung tama, isa yung mali, nakita mo lang yung nag-iisang mali. Doon ka na nakapokus. That is, dahil meron kang galit sa puso mo, hindi mo makita yung tama, yung mabuting nagawa niya. We are focusing only doon sa mali na nagawa niya. And these words become spark at lalong magiging dangerous yung galit na nararamdaman mo. Bakit nga siya dangerous? Because wrath always leaks out in the tongue like wildfire. Like a fire. Sabi nga ni James, yung tongue natin, it's a word of evil. Kinumpare niya ito sa fire. It's a word of evil among the parts of a body, set the whole course of one's life on fire. It is restless evil, full of deadly poison. Ganon kinumpare ni James yung ating mga dila. Kapag hindi mo ito na-control, it will burn. It will destroy. It will destroy through your words. One angry sentence can destroy friendship and relationship that took years to build. Maraming magkakaibigan, ilang taon nang magkakasama. Just one comment, isang angry comment lang, and they fell apart.
This is the danger kapag kinimkim mo yung galit sa puso mo. Let's see Moses. Si Moses, kasi yung mga tao at that time, they are all complaining to Moses. Bakit mo kami kasi dinala pa dito sa lugar na ito? Ba't nilabas mo ba kami ng Egypt? Ang saya-saya na ng buhay namin sa Egypt. Dinala mo kami dito sa wilderness. Walang wifi dito. Dati, di ba, galit yung mga tao kasi wala silang tubig, walang makain. Pero ngayon, pag pinatay yung wifi dito, bakit walang wifi? Walang signal. So, nagalit si Moses, yung mga tao nag-complain sa kanya. So, instead of speaking calmly, he spoke rashly. Si Moses na po ito na pinag-uusapan natin. Because sabi ko nga kanina, it's a natural for us to be angry. And he struck the rock in his anger. Nakalimutan niya yung instruction ng ating Panginoon. At nagsalita siya ng hindi maganda dun sa mga Israelites. Ano sabi ni Moses? Listen, you rebels. Must we bring you water out of this rock? Tinawag niya yung mga Israelite. Kayo, mga rebelde kayo. So sa galit ni Moses, nakalimutan niya yung utos sa kanya ng Panginoon. And his anger caused him entrance in the promised land. Hindi nakapasok si Moses in the flesh sa promised land. Dahil nagpadala siya sa kanyang galit. So anong dapat natin gawin? Gentle speech. Gentle speech. Hawakan nyo nga po yung mga bibig nyo. Hawakan nyo. Anong hugis? Hugis Armalite na ba? O hugis basukan na ba? O, tignan natin, kakapain natin palagi pag nagagalit tayo. Kasi pag nagagalit tayo, humahaba yan. Nagiging Armalite. So, i-check natin. So, be gentle in our speech. Sabi mo sa katabi mo, maging malumanay sa pananalita. Maging malumanay. Amen. A gentle answer turns away wrath. So, sabi nga in Proverbs 15:1, a gentle answer turns away wrath, but a harsh word is stir up anger. So maging malumanay tayo sa pananalita. And in James 1:19, my dear brothers and sisters, take note of this. Everyone should be quick to listen, slow to speak, and slow to become angry. An angry heart eventually finds an angry voice, but a gentle heart listens before it speaks. It listens dun sa kausap niya, and it's listen to the leading of the Holy Spirit. Amen? Amen. So, paano naman, Pastor? Kung hindi ko din talaga mapigilan magsalita lalo magpo-progress. Then let us continue the progressive nature of wrath. So, wrath doesn't stop in hurtful words. Words become wounds. Wounds become broken trust. Broken trust become broken relationship. What began as a spark now is spread from one life to another. The fire is no longer personal, but it becomes relational. Ang susunod na atakihin ng wrath mo, yung iyong relasyon. Relasyon mo sa mga taong nakapaligid sa iyo. Wrath, because wrath destroy relationship. Ephesians 4:31, let all bitterness, wrath, anger, clamor, and evil speaking be put away. Ito yung warning ni Apostle Paul. Alsin mo ito. Kasi ito yung ito yung magiging sanhi, magda-damage sa relationship mo.
Saan ito nagmamanifest? Family conflicts. Araw-araw na lang, nagbabangayan kayong magpapamilya. Church division. Broken friendship. Workplace tension. Divorce and separation. Unforgiveness. Sinisira ng matinding galit sa puso mo ang relasyon mo sa mga tao sa paligid mo, sa mga taong nagmamahal sa'yo. And why is it dangerous? Because bitterness, sabi diyan, bitterness, wrath, anger, and clamor, evil speaking, and malice. Sin always grow and invite more sin. Wrath never stay private. It is spread like wildfire to everyone nearby. Sa lahat ng kaibigan mo, sa karelasyon mo, sa katrabaho mo, lahat sila nadadamay dahil sa galit mo. Sino dito pag nasa office, pag galit, pag inutusan ng boss, nadamay na yung boss? Di ba? Ikaw inutusan ka ng boss mo, o gawin mo to. Bakit ako na lang palagi? Ikaw gumawa niyan. Wala ka namang ginagawa. Di ba? Sabi ni boss, sabi sa'yo ng boss mo, linisan mo itong bahay. Kakalinis ko lang kahapon, linis na naman. Di ba? Napagbubuntungan mo yung mga galit na tao sa paligid mo. Now, si Saul, di ba? Si Saul, selos siya kay David kasi si David, talagang yung favor ng Panginoon ay na kay David. He become jealous. And his jealousy become wrath. And his wrath become obsession. Hinabol niya si David kung saan ka man magpunta, I will follow you. Hinanap niya si David para patayin. Pero anong nangyari? His obsession destroy his kingdom. Hindi si David, kundi yung kanyang buong kingdom. Not just the physical kingdom, but everyone's around him ay nadamay dahil sa galit niya. In 1 Samuel 31, verse 4 to 6, Saul took his own sword and fell on it. When the armor-bearer saw that Saul was dead, he too fell on his sword and died with him. So Saul and his 3 sons and his armor-bearer and all his men died together that day. Lahat ng tao sa paligid niya nadamay. Bakit? Dahil hindi niya na-control yung galit niya kay David. Wrath never burns, only the person holding it, but spread to everyone nearby. Lahat madadamay na. So anong dapat natin gawin? Peace. Let's find peace. Hanapin natin yung kapayapaan sa puso natin. Kung meron man tayong kaaway, piliin natin na mas maging mapayapa. In John 20, the risen Christ met his disciple after they left him and said, "Peace be with you." Nung nag-resurrect ang ating Panginoon at na-met niya yung kanyang mga disciple. Kasi 'di ba nung napako ang ating Panginoon, yung mga disciple niya nagpulasan sila. They left him and some of them betrayed him. Pero ni-reach out sila ng Panginoon. Hindi sila pinagalitan. Kayo, iniwan niyo ako. But ang sabi ng Panginoon, He approached them and said, "Peace be with you." Kapayapaan ang sumainyo. Kaya kung may kaaway tayo, may nakagawa sa atin ng hindi maganda, let's approach in peace. Sabihin nyo, anong rest in peace? Sabihin nyo,
Peace be with you. Wag po rest and peace. Sabihin nyo, kapayapaan ang sumain nyo. Amen. Pag nagsabi rin yata, anong mamayapa? Kapayapaan ang sumain nyo. Let's choose peace. Amen? Choose peace. Sabi mo sa katabi mo, choose peace. Amen. Romans 12:18, if it's possible, as far as depend on you, live at peace with everyone. With everyone. Kahit doon sa nakasamaan nyo ng loob. Hebrew 12:14, make every effort to live in peace with everyone and be holy. Without holiness, no one will see the Lord. Amen? Piliin natin mamuhay ng mapayapa kasama ang ating mga kapatid at mga tao sa paligid natin. Because wrath never burns only the person holding it. It is spread to anyone nearby. But you can end it by offering peace that comes from your heart. Pag genuine yung approach mo, it will reach out sa puso nung na kasamaan mo ng loob. Amen? Amen. So, paano naman? Hindi pa rin natapos. So, just bear with me, mga 10 minutes na lang po. So, hindi pa rin natapos. So, broken relationship, nasira ng relasyon mo, kumbaga, very painful na ito para sa'yo. Pero mas matindi pa dito. But the greatest tragedy isn't only what wrath does to people. It's what wrath does to our relationship with God. When bitterness fills the heart, the Holy Spirit grieves. The wildfire will reach the deepest part of your spiritual lives. So hindi lang relasyon mo sa iyong mga kapatid ang apektado. Higit sa lahat, naapektuhan nito ang relasyon mo sa Diyos. Because wrath grieves the Holy Spirit. Ephesians 4:30, and do not grieve the Holy Spirit of God. So bakit nag-grieve ang Holy Spirit? Why it grieves the Holy Spirit? Because wrath opposes the character of God. Yung pag meron kang galit sa puso mo at kinontrol ka nito, yung nature of God, kabaliktaran yung gagawin ng wrath. The Spirit produce love, wrath produce division. The Spirit produce peace, wrath produce conflict. Kaya nag-grieve yung Holy Spirit. Nag-grieve yung Spirit within us. Kasi kabaliktaran ng nais ng Panginoon yung itinuturo sa'yo. Every time wrath rules in our heart, we resist the works of the Holy Spirit. Nire-resist natin yung nais ng banal na Espiritu sa buhay natin. Example, yung elder brother in the prodigal son. Hindi ba? His younger brother came home, imbis na magsaya siya, anong ginawa niya? Nagmaktol. Yung tatay niya nag-celebrate with joy, bumalik na yung anak kong nawawala. Na umalis, na nawala. Nag-celebrate. Pero yung kapatid na lalaki, ayaw niya mag-celebrate. Ang dami kong ginawa para sa inyo. Hindi nyo man lang ako pinagkatay ng kahit ano. So, ang tindi ng galit niya. Habang nag-celebrate sila, hindi siya nakisama. So, sabi diyan, di ba? The older brother became angry and refused to go in. So his father went out and pleaded with him. But he answered his father, look at all this year I've been slaying for you and never disobey your orders. Yet you never give me a young goat so I could celebrate with my friends. Di ba? Ito yung sabi ko kanina, di ba? Yung wrath, naglilista
Yung mga nilista niya noon na ginawa niya, lumabas dito. And dahil dito, he avoid na wala yung fellowship. Wrath not only hurt others, it keep us from enjoying fellowship with the Holy Spirit. Hindi lang yung fellowship natin sa ating mga kapatid yung naapektuhan, but higit sa lahat, naapektuhan yung fellowship natin sa ating Panginoon. Imbis na yung joy, yung peace, yung love of the Holy Spirit yung mga ibabaw sa'yo, mas nang ibabaw yung galit mo. Ni-reject mo yung works of the Holy Spirit. So allow the Holy Spirit to rule you. Sabi sa Galatians 5:22-23, but the fruit of the Spirit is love, joy, peace, forbearance, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Against such thing, there is no law. Hayaan mo ang banal na Espiritu ang kumontrol sa'yo. So every time wrath rules your heart, you resist the works of the Holy Spirit within you. Choose to surrender everything to God. Surrender natin sa Panginoon. Amen? Now, paano na, last na po ito, paano naman, Pastor? Sobrang laki na nung apoy. Kumbaga, nandito na ako in the point of no return. Di ba? Meron tayong ganun. Andito na ako eh. Marami ng yun, sabi sa kanta ni marami ng pusong sinugatan. Marami na akong pusong sinugatan. Marami na akong matang pinaluha. Marami na akong winasak na tahanan. No, Lord, paano na? Sobrang laki na ng apoy. Hindi ko makanta. Kung hindi ako na-operahan, kakantahin ko sana. Buti na lang. Paano nang gagawin ko? Hindi na to kaya ng apak-apak lang. Hindi na to kaya ng fire extinguisher. Sobrang laki na ng apoy. Who can put a fire this big? Ang ating Panginoon, kumakaway siya sa'yo. Only our Lord Jesus Christ can extinguish this fire. Kahit gaano pa yan kalaki, kayang-kaya yan tanggalin ng ating Panginoon. Only He can change the heart where wrath begins. The one who calms the storm can also calm the wrath in your heart. Kumakaway ang Panginoon. Kung meron kang matinding galit sa puso mo, andyan si Lord. Andyan ang ating Panginoong Jesus. Lumapit ka at tumawag ka sa Kanya. Diba? Jesus Christ is the only one who can extinguish the fire. In Ephesians 4:32, be kind and compassionate to one another, forgiving each other, just as Christ God forgive you. Apostle Paul, he pointed us to Jesus Christ. Because pinakita ng Panginoon kung paano magpatawad. Tignan mo ang ating Panginoon. While He's still on the cross, andun yung pagkakataon niya para ilabas yung galit niya. Pero anong sinabi ng Panginoon? Father, forgive them. Forgive them. This is the example of Christ. Kahit anong paghihirap ang pinagdaanan niya, He choose to forgive. Our natural response is revenge. Kung tayo lang ito, di ba, nagawan tayo ng hindi maganda at talagang natin, yung puso natin, punong-puno na ng galit. Siguro, yung iba sa atin, di ba, pag nasa bahay na, nandun na, kim-kim ng sama ng loob, nakatingin sa bintana. Titingin yan ito yung mga matinding galit eh. Titingin yan sa bintana, titingin sa bituin. Tapos sasabihin yan, bukas, luluhod ang mga tala. Pero may gumagawa niyan dito, katawanan kayo. Pero ang ating Panginoon, He respond with redemption. Hindi galit. Binigyan niya sa atin yung gospel, the good news of salvation.
May pag-asa pa. Kahit anong sitwasyon mo sa buhay, may pag-asa dahil mayroong kaligtasan. Amen? We deserve God's righteous wrath because of our sin. Yet, Jesus took the wrath upon himself on the cross. Now, those who trust him receive mercy instead of judgment. Keep walking with the love of God. Sabihin mo sa katabi mo, keep walking with the love of God. Amen. So, remember, talagin mong tandaan what Jesus Christ did for you. Tandaan mo, ginawa ng Panginoon sa cross. Pinatawad ka na niya. At dahil pinatawad ka niya, marunong ka na rin magpatawad. Dahil binago ka na niya, yung relasyon mo, nagbago na rin. Yung wrath of God, kinuha ng lahat ng Panginoon yan. Kaya kung meron kang galit sa puso mo, matinding galit sa puso mo, hindi mo na kailangan itong ibigay sa iba. Bigay mo sa Panginoon. Amen? The cross extinguishes the fire of wrath by filling our hearts with the forgiveness we have received in Christ. Amen? Amen. So in conclusion, a forest fire is easiest to extinguish while it still sparks. The same is true with wrath. Habang maliit pa, madali itong tanggalin. Madaling patayin. So kailangan natin deal with anger early, forgive quickly, speak graciously, choose peace, and walk in love. Amen? Because the fire you refuse to extinguish today may become the wildfire that destroy tomorrow. So ang tanong dito kanina kung what is wrath, hindi na what is wrath ang tanong. Ang tanong ngayon, will I keep feeding the fire or will I surrender it to Jesus Christ today? Handa na ba tayong isurrender kung ano mang galit sa puso natin? Sige, let us all stand. Yung wrath, this is a destructive fire. If we left it unresolved in our heart, maraming madadamay. Maraming relasyon ang masisira. Maging ang relasyon natin sa Panginoon ay naapektuhan. Kung meron man po tayong mga galit sa puso natin, let us offer it sa ating Panginoon. Let us choose to forgive. Let us choose to love. And allow the transforming power of our Lord Jesus Christ to extinguish gaano man katindi yung galit mo sa puso mo. Kayang-kaya yan baguhin ng ating Panginoon. Kung meron kang kinikimkim na sama ng loob ngayon, o matagal mo nang kinikimkim, surrender mo sa Panginoon. Today, ini-invite ka ng Panginoon. Lay your burdens on the cross. The one who bore God's wrath. For you can also be free from this grasp ng kasalanan ng matinding pagkagalit. Hallelujah. Lord, maraming salamat sa umagang ito. Lord, maraming salamat sa iyong mensahe. Lord, alisin mo po. You know our hearts, Panginoon. Kung meron man po kaming galit, Lord, tanggalin mo po ito. We surrender everything to you. Palitan mo po ito ng pag-ibig, ng pagpapatawad. Palitan mo po ito ng joy. Kung meron man po kaming bitterness. Lord, you are the only God, Panginoon. Kung meron man sa aming mga nasaktan, Panginoon, Lord, heal us, Panginoon. Lord, maraming salamat sa iyong mga salita. Nawa, Panginoon, aking mga kapatid na narito,
We will continue to live according to your will. We will continue to surrender to the works of the Holy Spirit. And we will use our life as a living testimony of your goodness sa aming buhay. Lord, maraming salamat, Panginoon. In Jesus' name, amen. Amen. Let us raise our hands.